Isang high-tech na gadget para sa mas mabilis na transaksyon at pangongolekta ng toll fee ang ginamit sa unang pagkakataon ng North Luzon Expressway ngayong All Saints Day Exodus. Samantala, inaasahan namang babalik sa normal sa darating na Martes ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX. Si Sweden Velado mag-uulat live. Maraming salamat sa iyo, Haji. Tuwing sasapit ang panahon ng undas, hindi na bago ang pagbigat ng daloy ng trapiko dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Kaya naman sa ating pakikipag-usap sa Media Relations Officer nito na si Ginoong Kiko Dagohoy, ibinahagi niya sa atin na mayroon silang ginamit na bago at high-tech na gadget upang mas mapabilis ang transaksyon sa pangongolekta ng mga toll fee ng ating mga motorista. Narito ang kanyang naging panayam. It's the first time also that we're using a technology, we call it the portable toll collection system. The portable toll collection system, ano siya, it's a gadget capable of issuing receipts. Ang gumagamit nito yung mga teller na na-assign dun sa mga spare lanes natin. So wala sila sa regular booth. So ibig sabihin, they have to bring the gadget with them and then dun sila magbabayad, dun magbabayad yung mga motorista and then at the same time, sila na yung mag-i-issue ng resibo. Sa karagdagang pahayag ni Ginoong Dagohoy sa ating panayam sa kanya kanina, sinabi niya na habang nakapila ay maaaring magbayad na ang motorista at agad itong mai-issuehan ng resibo upang hindi na maabala pa ng trapiko. Ginagamit ito ng tellers na nakatokang mangolekta ng toll fee sa spare lanes ng NLEX. Ayon kay Dagohoy, 3 hanggang 5 segundo ang ibinilis ng transaksyon sa pangolekta ng toll fee ang naturang gadget. Samantala, Haji, kaagapay ng NLEX ang Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa kahabaan ng NLEX. Naging katuwang din nila ang pribadong sektor para sa programa sa mga motorista na Safe Trip Mo, Sagot Ko, kung saan may libreng wifi, tawag at tubig na ibinibigay sa mga motorista sa piling mga paggasolinahan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Ginoong Dagohoy. In NLEX, may partnership din kami with other agencies like yun nga, PNP, then yung Bureau of Fire Protection. So ito po yung mga tumutulong din para i-maintain yung safety and security dito sa expressway. Haji, wala ring aksidente ngayong araw dito sa NLEX at kung mapapansin mo sa aking likuran ay maluwag na rin at saka maiksi lang yung nagiging pila ng mga vehicle dito sa NLEX. At pagbabahagi sa atin ni Ginoong Kiko ay umaabot sa mahigit 200,000 mga sasakyan ang pumapasada sa NLEX nitong nakalipas nga na panahon ng undas. Subalit bukas, araw ng Martes at rest ng Nobyembre ay inaasahan niyang babalik na yung bilang sa normal, which is 190,000 vehicles per day na dumadaan dito sa NLEX. At yan naman ang mga pinakahuling balita mula rito sa NLEX. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. Maraming salamat sa iyo, Sweden Velado.